Hi guys, hello everyone, hello mga sisilab. Welcome back again to another hair transformation and this is me, your sisilabs Chading. And for today's video mga sisilab ay magre-reband po tayo ng buhok na disaster. Ay pag-usapan mo muna natin yung client's hair history. Ito po ay na-reband more than 1 year na po. Then 4 months ago ay bleach niya yung buhok niya twice. Kaso nga lang pagkatapos ng isang buwan ay kinulayan din niya ng dark brown in some reason. So, ang nangyari sa buhok niya ay nag-cause ito ng super damage, nag-dry, nagputol-putol, lalong-lalo na yung pinaka ilalim na parts niya mga sisilab. Maraming putol doon na buhok dahil ito nga po ay niriband tapos after noon ay pinableach niya. So, naging super dry ang buhok ng ating client at may mga parts na meron ding frizzy or sunog at yung pinaka-worst niyan ay nagputol-putol na. So, i-revive po natin ngayon yung buhok ng ating client. Bali, i-reband po natin siya ngayon na may kasamang cellophane and Brazilian. And disclaimer lang mga sisilab, medyo risky yung ganitong procedure or pag ganitong klase ng buhok na i-reband po natin. So, kung hindi po kayo masyadong sanay sa pag-reband sa mga ganitong uri ng buhok, please i-analyze yung buhok at extra careful po kayo. At kung hindi nyo po talaga kaya, mag-pass na lang po kayo or wag nyo na lang pong gawin. So ayun mga sisilab, kung excited ka nang makita ang kanyang hair transformation, let's get started! No one ugly allowed. Alright mga sisilab, after ko ma-analyze yung buhok ng ating client ay nag-proceed na ako sa pag-apply ng ating rebonding cream 1. So hindi ko na po pinag-shampoo yung buhok ng ating client dahil alam nyo naman po yung kanyang naging history. So ngayon po ang ating naman pong application sa ating rebonding cream 1. Bali hinaluan ko po ito ng treatment, yung ating pong Sakura Deep Conditioning Treatment at meron din po siyang Bremode Superplex para lang ma-sure na hindi tayo makasira ng buhok ng ating client. At ang purpose naman po ng paghalo ng treatment sa ating rebonding cream ay para tumabang po yung ating rebonding cream 1. Dahil kapag in-applyan po natin siya ng purong rebonding cream 1 ay mabilis itong mag-react, lalong-lalo na ang buhok ng ating client ay naka-bleach at merong kulay pa. So patong-patong na ang kanyang kulay kumbaga. So ang ating naman pong application ay mag-focus muna tayo doon sa pinaka regrowth parts niya dahil na-reband po ito more than 1 year na. So yung unahin muna nating applyan yung mga bagong tubo niya na buhok or yung pinaka regrowth parts niya. Bali dry application po yung ating pag-apply dito ng rebonding cream number 1 dahil meron ng pong halo yung ating pang-reband ng treatment at saka Superplex, pero pwede rin po kayong mag-apply ng basa yung buhok mga sisilab para masigurado lang po natin na hindi po siya mag-rubberize. Pero dito dahil alam ko naman po paano mag-workout yung pang-reband na ito, so in-applyan ko po siya ng tuyo. At ang ginamit naman po natin na pang-reband dito ay ang ating all-time favorite na pang-reband sa mga colored, dry, and bleach hair is yung Bremode Keratin Silky Straight Rebonding Set. Then after natin mag-apply ng rebonding cream number 1 sa kanyang buhok mga sisilab ay nag-perform tayo agad ng hair strand test para malaman natin kung nag-react na po ba yung buhok niya doon sa pang-rebond. At pansinin nyo yung ginawa nating knot test mga sisilab ay hindi na siya masyadong gumalaw at nung medyo hinila ko yung kanyang buhok ay nagkaroon ng mga parang rubberize or para siyang nagngunguluntoy. So ibig sabihin po niyan ay luto na ang kanyang buhok. So ganun kabilis mag-react yung gamot, lalong-lalo na kung yung buhok ng ating nire-reband ay dry, merong kulay at lalong-lalo na at naka-bleach. So ngayon naman po ay i-retouch na natin yung kanyang buhok pagkatapos natin mag-perform ng hair strand test. So bali papadaanan naman po natin yung pinakababang parts niya o yung dati niyang buhok na na-reband para mag-open yung kanyang cuticle kasi medyo buhaghag na rin po siya at merong mga dry at frizzy. Pero ingat lang po kayo sa pagre-reapply mga sisilab. Kailangan mabilis po ang inyong kamay sa pag-a-apply dahil maaaring maabutan kayo ng pagkasunog ng kanyang buhok or pagka-rubberize. At make sure na meron kayong spray water para maalalayan yung kanyang buhok.
once na nag-re-apply po tayo para hindi masunog. At pagkatapos ko mag-reapply or mag-retouch ng gamot sa kanyang buhok mga sisilab ay hindi ko na siya binabad, bali diretso na kaagad sa pagbabanlaw dahil lutong-luto na ang kanyang buhok. Babanlawan po natin yan ng tubig, wag nyo pong sasampuhin, pero pwede rin po kayo maglagay ng conditioner or treatment, optional lang po yun, lalong-lalo na yung buhok ng ating client is super dry nga po. At isusunod naman po natin ang pagpapatuyo ng kanyang buhok dahil after nyan ay atin naman po siyang paplantsahin. At ito na nga po ang naging resulta after natin siyang ma-applyan ng ating rebonding cream number 1, mabanlawan at mapatuyo. Kung mapapansin nyo, ang laki na ng kanyang naging difference mula doon sa kanyang buhok kanina. So ngayon mga sisilab ay paplantsahin na po natin yan ng bonggang-bongga. So gagamit lang po tayo dito ng 160 to 170 degrees Celsius dahil ang buhok ng ating client is napaka-damaged na. So hindi po kinakailangan na gumamit tayo ng sobrang init ng plancha dahil hindi rin po yun makakatulong. Kasi kung sobrang init po ang gagamitin na plancha, may possibility or may tendency na mag-dry or maging frizzy ang labas ng ating nire-reband. And by the way mga sisilab, kung mapapansin nyo yung kanyang kulay ay medyo patsi-patsi nga po tingnan dahil ang ginawa po nila ay nag-DIY bleach po sila. Then after nun ay pinatungan din po nila ng dark brown. So kung mapapansin nyo ay hindi pantay-pantay ang kanyang kulay. Alright mga sisilab, so ayan, tapos na po tayo magplansya ng ating client's hair. Ngayon naman po ay susunod na po natin yung application ng neutralizing cream. Pero bago yan, kinakailangan na ipahinga muna yung buhok niya at least 10 minutes para makasingaw yung init mula doon sa ating pagkakaplansya. So dito pala mga sisilab, yung ating neutralizing cream ay hinaluan po natin ng cellophane na liquid cellophane. Ito po ay burgundy shades para naman ay matakpan yung mga dry dyan sa buhok ng ating client. Sa pag-a-apply ng neutralizing cream mga sisilab, kinakailangan na malagyan lahat ng parts at wag nyo po siyang titipirin sa gamot. At pagkatapos natin mag-apply ng ating neutralizing cream, ibabad muna natin ito ng 20 to 30 minutes. Then afterwards ay banlawan po natin at isusunod naman po natin ang ating Brazilian treatment. Then afterwards, pag naka-apply na natin yung Brazilian, ay ibabad po natin ng 45 minutes. Then isusunod na po natin yung pagpapatuyo. Patuyuin lamang natin siya sa medium heat ng ating temperature ng ating blower mga sisilab.
So tapusin nyo po ang video nito mga sisilab para makita nyo ang kanyang result after natin siyang ma-reband. At syempre yung kanyang after wash result, kung meron po bang pagbabago, kung na-transform po ba natin yung buhok niya, at kung hindi po ba natin na-damage or hindi ba natin na-damage ang kanyang buhok. At pagkatapos natin ditong mapatuyo mga sisilab, ay papadaanan din po natin ito ng panghuling plancha, pero hindi ko na po ilalagay yung video ng pagpaplansya dahil masyado na pong mahaba ang ating video. So kung meron pa po kayong mga katanungan about sa pagre-reband, pagkukulay, or kahit anong hair services, mag-comment lang po kayo sa ating comment section at sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. And this video shout out to Ma'am Anita Alcantara Marquez. Si Ma'am Anita Marquez mga sisilab ay merong free online tutorial sa Facebook. Mag-join po kayo sa kanyang FB page. Hanapin nyo lang po ang Mami Marquez Cosmetology free online tutorial kung gusto nyo pa pong madagdagan ang inyong kaalaman pagdating sa pag-aayos ng mga buhok. Alright mga sisilab, so tapos na tayo magpatuyo ng buhok ng ating client. As you can see, meron na pong pagbabago sa kanyang buhok at hindi na siya masagwa tingnan dahil hindi na halata yung kanyang mga patchy na buhok. And syempre, papadaanan natin yan ng panghuling plancha. And this is the final look mga sisilab. As you can see, napaka-smooth, straight, and silky ng kanyang buhok. At syempre, panoorin nyo po ang kanyang after wash result kung magiging ganyan pa rin po ba siya kaganda kahit na mapaliguan ang kanyang buhok or kung babalik po ba siya sa dati niyang anyo. So ano ang inyong masasabi mga sisilab? Comment your thought below kung okay po ba sa inyo ang ginawa natin na tutorial na ito, na procedure na ito sa buhok ng ating client. At kung nagustuhan nyo naman po ito, please give this a thumbs up and don't forget to subscribe to our YouTube channel and click the notification bell para always po kayo updated pag meron po tayong mga bagong upload dito sa ating YouTube channel. And this is Chading saying have a great hair day always mga sisilab until our next video. Bye!